Ang delikado kay Mr. Marcos Jr., hindi siya nagdideklara ng martial law, pero mas malubha ang ibang mga hakbang niya kaysa may actual martial law. Yun ang delikado. Napakadelikado po nito that even ang media ngayon ay co-opted if not corrupted. So para sa akin, hindi niya kailangan magdeklara ng martial law outrightly, subalit ginagamit niya ang abusadong mga hakbang ng Estado at instrumento nito kagaya ng ginagawa sa lumang martial law that is more dangerous. This is martial law in everything, but in name. Is it possible that this administration could declare martial law at gamitin nila yung mga nangyayari dito na as a reason para magdeklara ng martial law? If we allow them, and we will not allow them. They can only do that if we allow them. Kaya nga ako natutuwa, maya't maya nagtatanong tayo sa mga ordinaryong pulis. No? Hindi yung mga opisyal na gusto maging general o maging chief of PNP. Lahat yan gumaganap sa tungkulin eh. Kaya nakita nyo, nagpadala sila hindi tiga Davao ng pulis. Yung lumusob dito, tiga Cagayan de Oro, tiga Cotabato, tiga Surigao. Kasi alam nila, yung mga tiga Davao matitino eh. And we will not allow them to do that. Sorry, Mr. President. Hanap ka na ibang lugar, wag dito sa Davao. Yes, sir. Okay. Thank you, Sir Jay. Ang delikado kay Mr. Marcos Jr., hindi siya nagdideklara ng martial law, pero mas malubha ang ibang mga hakbang niya kaysa may actual martial law. Yun ang delikado. Sapagkat under the formal declaration of martial law, may mga abogado dito, the functions of the government do not stop. Ang korte nandyan. Ibang martial law po ang poder na nasa 1987, konstitusyon. Magkaiba yon. However, iniikutan ngayon ni Mr. Marcos ang mga limitasyon ng batas. At ino-overstretch niya ang kapangyarihan ng batas para labagin ang batas. Yan ang delikado. So, hindi niya kailangan magdeklara ng martial law sapagkat ginagawa niya na ang mga hakbang na kahalintulad doon sa lumang martial law ng tatay niya kung saan nagkakaroon siya ng otoritarianismo at absolutong kapangyarihan na hindi niya kailangang gamitin ang nasasaad na martial law definition sa 1987 Constitution. That is more dangerous than the old martial law. Why? Sapagkat walang naninindigan na mga traditional na mga gatekeepers of democracy para ito ay labanan. Maliban ngayon sa atin, tahimik ang simbahan katoliko. Ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines, integrated part of the Philippines, at walang real opposition other than the forces of political group affiliated or associated sa Davao-based na mga Duterte na mga sympathizers and mga political alignments. Napakadelikado po nito that even ang media ngayon ay co-opted if not corrupted. So para sa akin, hindi niya kailangan magdeklara ng martial law outrightly, subalit ginagamit niya ang abusadong mga hakbang ng Estado at instrumento nito kagaya ng ginagawa sa lumang martial law that is more dangerous. Dapat papaliwanag ni Atty. Tapasio yan. Yes, Attorney. Actually, na-discuss na yung legal. Para sa akin ay isang personal na panawagan na lamang sa lahat ng naririto sa loob nitong studyong ito, sa mga nakikinig, sa nasa labas. Yun nga sinabi ni Ka Eric, this is martial law in everything, but in name. Huwag po tayong mawawalan ng lakas ng loob. Siguro, tatatawa nga ako ng sinasabing, we may be armed. Hindi po natin kailangan ng armas. We are armed with the armor of God. At ano pong sinasabi? Ano sinabi ni Propetang Isaiah sa 41 ang talata ay Gis? Huwag kayong matakot, ako'y sumasa inyo. Huwag kayong manlupaypay, sapagkat ako ang inyong Diyos. Tutulungan ko kayo. Palalakasin ko kayo, oo. Aalalayan kayo ng katuwiran ng aking kanang kamay. At anong sabi ni Mateo sa 16, ang talata ay 18.
Sinasabi ko sa inyo, sa ibabaw ng batong ito ay itatatag ko ang aking kaharian. Bato! Matibay. Huwag kayong matatakot. Tayo ay nakatayo sa bato. Sila nakatayo sa pulbos lamang. Thank you very much, Attorney Topacio. May idadagdag si Ina? Going back lang doon po kanina sa mga statement kasi ni Abalos, si Bongbong Marcos, I think it's really more on their mind conditioning the people para i-justify kung ano man yung mga injustices papaglapastangan pa nila na gagawin kay Pastor sa KOJC. Ever since naman, di ba, kasama na dyan talaga ang media, hindi pa man humaharap si Pastor sa korte, hindi pa man dumadaan ng due process, talagang nilapastangan na nila ang reputasyon. And now, they're saying na delikado ngayon ang mga followers ni Pastor. Saan mo naman nakuha yun, Abalos? Kasi yung mga ganyang mga salita mo, tandaan niyo po nasa gobyerno kayo. Dangerous po yung ginagawa ninyo. Bawat isa po sa amin, para sinasabi nyo, ay mag-ingat po sa amin ng publiko. Mali po yung ganon. Niyuyurakan nyo rin po ang karapatan namin. Ginagawa niyo po kaming kriminal, terorista sa harap ng publiko. Saan pong ebidensya ninyo? Subtle way po sinasabi ninyo na kaya kayo nagpadala dito ng naka full battle gear kasi tingin nyo lalaban kami, mga armas kami dito. Bakit ganon? Kasi kayo mismo, mayroon kayong masamang plano sa kingdom. Kasi hindi naman kayo magpapadala ng bata-batalyong police kung wala kayong masamang plano. Gina-justify ninyo, gumagawa na nga kayo ng kwento. Siguro nga, napapraning na kayo, paano nyo pa i-justify eh. So, bumalik po kayo dun sa basic. Innocent until proven guilty. Ganun po sa mata ng publiko, ang ginagawa nyo, guilty po. Kaya dapat humarap para maging inosente. Hindi po ganun ang hustisya. So, Mr. Abalos, Bongbong Marcos, please lang, come to your senses.